Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ating pagsisihan ng ating mga nagawa pagkakasala, mga kapatid. Sa ating paghahanda sa susunod na mga linggo, sa panibagong taon ng liturhiya at pagbubukas ng taon ng liturhiya, paghahanda sa Kristong Hari ng sanlibutan. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Lahat po tayo inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at panubayan tayo hanggang sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang katas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ipagkalubong lagi namin ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahang kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Malakias na darating ang araw ng paglipol sa masasama at pagliligtas sa mga mabubuti. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakias. Tandaan niyo, darating ang araw na lilipunin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok sila gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na nalulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Panginooy puruhin, tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan ng lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalat ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umawit. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Panginooy siyang huhukom, tanan kanyang lalapit. Taglay niya'y katarungan,
ang paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na habang naghihintay sa pagdating ng araw ng Panginoon, ang lahat ay nararapat pa rin gumawa tulad ng kanilang ipinakitang halimbawa. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng ninuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sino mang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inatupak kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, pinag-iingat ni Jesus ang lahat sa mga balita ng pagdating ng wakas. Nagbigay siya ng mga tandang magpapahiwatig na nalalapit na ang wakas at hinimok ang lahat na manatiling tapat sa Kanya sa pagdating ng mga araw na iyon. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito at ang mga palabuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat nang nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at pagsasabi, ako ang Mesiyas, at dumating ng panahon, huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mapagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi karak-arakan darating ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot ng bagay at mga kagilagilalas na tanda mula sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo tuusigin, kayo dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababali sa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili
sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupukutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatabuhin ninyo ang buhay na walang hanggan, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Batid na po rin yun na nasa huling linggo tayo sa taon ng liturhiya, at sa masusunod na linggo, matapos nating iluklok si Kristo bilang hari ng ating puso at ng sanlibutan, ang kasunod po ay ang panahon ng Adviento. Sabi ng Panginoon, huwag mababalisa. Marami kayong mababalitaan tungkol sa wakas ng daigdig. Noon po sa siyudad ng London, yung capital ng England, noong 1666, akala ng mga tao ay wakas na ng mundo. Kasi po ang malaking bahagi ng populasyon ay nagkamatay dahil sa bubonic plague. Hindi po nila malang kung paano nagkakamatay ang mga tao. Kapares lang po ng COVID, ano po? Libo-libo bawat araw. Noon naman, yung barko na dumadaong, nag-aahon na ng mga daga sa iba't ibang parte ng Europa. Ang paralan po na ng negosyo noon ay trading sa pamamagitan po ng barko. Mga 1600 ganyan Yung galleon trade, ano po. Noon na-discover na nila ang ruta ng dagat. Alam na nila ang paggamit ng mga bituin para yun ang pinakamapa ng bituin. Yun ang pinakamapa ng mga tao noon. Nasa ng North Star, true north, para hindi sila maligaw. Noon, alam na rin nila ang mundo ay bilog. Kasi noon, ang akala nila ang mundo ay flat. Sabi ni Copernicus, kung ang mundo ay flat, pagdating sa dulo, mahuhulog tayo. Bakit naglayag sa dagat kung papuntang silangan ang tinuturo ng kompas? Ba't tuloy-tuloy ang paglalayag? Hindi nahuhulog. Bakit? Yung tuloy-tuloy ng pag-ikot humanto sa dating lugar. Kung dito ka nagsimula, pumuntang east, bakit nung bandang huli, doon ka rin nagtapos? Kaya sabi nila, ang mundo ay bilog, hindi yan lapad. Kaya po noon ang mga paraan ng hanap buhay ay barko, galleon trade. Noon po ang pangkaraniwan. Kaya ang buong Europa, ang napakalaking bahagi ng populasyon ay napalis dahil po sa bubonic plague. Tumutubo yung mga bukol sa katawan ng tamaitim. Kung tawagin ay bubos. Kaya tinawag po bubonic plague. Galing po sa mga dagayon na ibinababa ng mga barko. Hindi nila mga alam kung paano gagamutin para COVID.
milyon na namamatay. Akala nila ay katapusan na ng mundo. Ano sabi ng Panginoon? Ni ang anak ng tao hindi alam kung kailan ang katapusan ng daigdig. Ni ang mga anghel hindi alam. Noong 1666, dahil sa bubonic plague, akala ng mga tao noon, katapusan na ng mundo. Bukod po doon dahil sa bubonic plague, at saka dahil nga sa yung year ay 666, and numero ng Diablo yan. Siguro niya wakas na ng mundo. Sabi, huwag kayong maniwala. Maraming mga propeta, hindi ko maalala isang nagsasalitang wakas na ng mundo. Kaya, yung lahat ng mga parokyano niya, sabay-sabay silang uminom ng gamot, sabay-sabay na nagpakamatay. Sa paniwala na naligaw sa paniniwala na wakas na ng mundo. Kaya huwag raw maniniwala. Marami haka-haka. Mayroong isang planeta na tatama sa mundo. Katulad sa mga palabas, ano po? Yung mga Armageddon. Tatama sa mundo na pagtama sa dagat ay aapaw ang dagat, malulunod ang mga tao. Once in a lifetime raw po yun. Ang mas mahalagang tanong, hindi yung kung kailan ba ang wakas ng mundo. Ang pinakamahalagang tanong, handa ka na ba? Yun po pinakamagandang tanong. Kahapon ako'y napabilib na isang tao. Meron nagsadya sa akin, mataas sa kanya katungkulan sa politika. Siya ay vice mayor ng isang lugar sa Bulacan. Malayo ang pinanggalingan. Nagsadya na punta dito. Ang gusto yung magumpisal. Sabi ko, yun lang ang sadya. Hinanap ako para lang makapagkumpisal. Yun na po ginagawa niya taon-taon. Sabi ko, prego ka ako, ikaw ay maliligtas. Nasa iyo palatandaan kung paano ang isang tao pagka may karamdaman, may palatandaan katulad ng lagnat. Ang taong maliligtas ay may palatandaan. Halimbawa, laki nagro-rosaryo, yan. Isa po sa palatandaan niya ng mga papasok sa langit. Yung mga bumubuo ng unang biyernes sa bawat buwan, yung mga first Saturday o first Friday, devotion, palatandaan po yun. Yung mga nagkukumpisal, lagi. Yung pirme na nagkukumpisal, palatandaan po yun. Sabi ko kung sa bagay, alam mo ka ako, yung kaligtasan, yan ay sinasadya. Hindi mo iniintay na siguro naman kami matulungin sa simbahan. Siguro yung maliligtas kami. Hindi po ganun. Sinasadya. Iniisip mo, saan ba ako mahina? Ano ba ang aking schedule ng kumpisal? Tatawag ba ako ng pare? Imbis na nga religious na nadidisgrasya pa isang pamilya Nako, dumatay ako sa isang bahay. Nag-iiyakan. Nako, Father, 2 minuto pala po nang mamatay, nahuli na po kayo. Ay ba, bakit ka ako? Kasi po, nagkakagulo po sa pamilya Bakit raw po tatawag ng pare? Mamamatay na raw po ba yung nanay namin? At tatawag po ng pare. Kaya po, nagka-delay hanggang sa na-delay ang pagtawag sa inyo. Nahuli na nga po. Nako, kayo may kasalanan yan. Sabi ko doon sa kusap ko, mali nga pa, Father, yun. Sabi ko, dapat kako sabihin nyo
sa pamilya bago pa mangyari. Sa edad kong ito, huwag na kayo nagtatalo. Basta, pag ako'y naghihingalo, ang unahin niyo ay hindi doktor pare. Iba mga tuwiran sabi niya. Ang usapan po namin sa bahay, ang turo ko sa aking pamilya, pagka nag-emergency, ang tatawagin niyo ay pare, hindi doktor. Pare agad. And totoo nga, Father, yung ID ko. Di ba yung ID natin nakalagay? In case of emergency, please call. Alam niyo ba, Father, sa ID ko? In case of emergency, ang tatawagan po pangalan ninyo. Father Bunik. Ang tawagin niyo agad, hindi doktor, ha? Nako. Talaga akong... Tapos mamaya-maya bago balis, Father, sutan niyo nga po ako sa kapularyo ng mahal na birhen. Isa pang palatandaan nyo ng kaligtasan. Those who wear the scapular shall not suffer eternal fire. Kung sino man ang mamatay ng meso dahil eskapularyo ay hindi mamamatay sa apoy. Mga kapatid, ating limi-limiin, hindi niyo bukas ng mundo, kundi kung tayo ba'y handa na humarap sa Diyos. Kasi po dahil sa kahinaan, yan ang pinakamalaking balakid. May kahinaan tayo. Kaya nga lagi nagkakasala. So, gumawa ka ng programa. Kailan ang kumpisal? Ikaw ba sumisimba linggo-linggo? Ikaw ba babayad puri sa baka kasalanan? Amen. Tatay po tayo. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat, dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao, pinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan, umakyat sa kalangitan, lumuklok sa kanan ng Amang may kapal, paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Diyos, Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ng buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid, ipagkatiwala natin ang sarili sa Diyos. Manalig at umasa tayo sa Kaniya habang ating idinadalangin. Panginoon, panatilihing buhay ang aming pag-asa. Atin pong ulitin. Panginoon, panatilihing buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang banal na simbahan upang patuloy itong gabayan ng banal na Espiritu habang hinihintay ang pagbabalik ni Kristo sa wakas ng panahon, ating isamo. Panginoon, panatilihing buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang mga dumaranas ng kagutuman, bigmaan, krisis sa ekonomiya, at iba't ibang sakit upang makamit nila ang lunas ng mga suliraning ito at makaahon sa kanilang kalalagyan, ating isamo. Panginoon, panatilihing buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang mga kabataang nasisiraan ng loob at nawawala ng pag-asa at pagtitiwala sa kapwa upang muling mabalik ang mga ito sa kanilang puso at kalooban
ating isamo. Panginoon, panitilihing buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang ating pamayanan, pati ang mga mahal nating yumao, upang sama-sama nating salubungin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ating isamo. Panginoon, panatilihing buhay ang aming pag-asa. Isama po natin ang ating kani-kaniyang panalangin. Amang makapangyarihan, pinili mo kami para kay Kristo, maranasan naman namin siya sa aming buhay, sa aming pagsasalita at katahimikan, sa aming paggawa at pamamahinga, sa aming pagkakabalisa at pag-asa. Hinihili namin ito sa kanyang pamamagitan bilang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aalay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalubog ang iyong basintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunda sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang ng aning bigay. Nang anak mo naglagak sa amin, nang katiyakan na ka lang kaming mabuhay sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal ikaw, bukal ang tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu.
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyaray namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyo kaliwanagan. Kawan mo at pagdapatin kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ang kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Andres, namin pintakasihan ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwag nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Sama-sama nating awitin ng panalangin, itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kalat ng kapahamak. Samantalang aming pinanabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you.
magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang ating manunubos. Tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak bumahal na nagutos sa ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pukis dali. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo lahat ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo tayo sa ating pananampalataya. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon.